Diyos dito sa munting simbahan ito, parating ito dito sa Barangay Caloocan. Hindi man siya ganong kalaki, kagaya ng mga nakikita ninyo sa labas o sa kung saan pa. Nais kong malaman ninyo, nais kong ibintal ninyo sa isip at puso ninyo na ang kasal ay hindi sukatan kung gaano kalaki o kaliit ang simbahan pagdadausan ng inyong kasal. Hindi rin sukatan kung ikaw ba, kung gaano maganda ang inyong mga kasuotan, no? Naka-Boda ka ba, o naka-Amerikana ka ba, o lahat ba ng iyong mga bisita, dapat nakapagkasal talaga, naka-gown, etc. So, hindi yan sukatan. No? At hindi rin sukatan yung pinaghandaan. Bawa, naghanda ka ng 100,000 para sa magiging reception ninyo. No? Diba talagang din pinaghahandaan yan eh. No? Talagang pinagkakagastusan yan. So talagang pumipili sila ng magandang simbahan. Yung iba pa nga eh, hindi makontento sa isang kasal na simbahan lang. Nagpakasal na sila dito sa Manila Cathedral. Pupunta pa yan ng Batangas, magpapakasal uli. Gusto nila sa isang magandang resort sa Batangas o kaya sa kung saan magandang resort o kaya sa Boracay. Yung iba pa nga, pagkatapos nung ikinasal sila sa Boracay, magpapakasal pa yan sa India, sa Taj Mahal, na yung tinatawag na yung sikat na simbahan ng India dyan na tawagin yung Taj Mahal. No, o kaya naman sa kung saan lugar na talaga namang pinagkakagastusan. Bakit? Dahil kanila, ang prinsipyo nila, ang kasal yan naman kanila yan ang kaligayahan ng tao, kaligayahan ng papakasal. Tama sila doon, kaligayahan. Pero na-focus sila sa material na bagay. Alam niyo, ang kasal, hindi yun ang sukatan. Ang sukatan sa pagpapakasal ay nasa puso ng mga magpapakasal. Sa iyo, German, nasa puso. Ang gano'n Mary Joy. Nasa puso mo yan. Na kung saan sa inyong pagpapakasal, nawaya, hindi napilitan ang isa't isa sa inyo. Kundi bagkus nagpunta kayo dito, wagas at tapat ang puso ng isa't isa sa inyo. Kaya kayo magpapakasal. Hindi lamang ito 2 beses ninyong napag-isipan. Hindi lamang ito 3 beses. Hindi lamang 4. Kundi maraming beses hanggang sa makuha mo ang iyong sagot. Enjoy na mag-alokin ka ng kasal ni German. No? Tunay at mo na sa sarili mo na siya na ang lalaki sa buhay mo na pakikisamahan mo habang buhay. Kaya ka umuo. No? Hindi ka napilitan. Hindi ka niya pinilit o kaya buntis ka na ba? Hindi. Diba? So, hindi ka napilitan. Hindi bagkus wagas at tapat ang pagmamahal mo sa Kanya, ang pag-ibig mo sa Kanya. At ganun ka rin, German, sa iyong alok na kasal, pag-alok na kasal kay Mary Joy, hindi mo man napaghandaan ito, hindi mo man napag-ipunan ito, hindi mo man siya napakasalan sa magandang simbahan, malaki simbahan, naman natin may tanang, kahit sabihin natin maliit ito. Diba? Sa harap ng madla, harap ng tao, tingnan nyo naman gano'n ang ganda. Pero sabi ko nga, hindi yun sukatan. No, kundi bagkus ang damdamin mo, German. Siya nga wagas at totoo. Sa iyong alok na kasal kay Mary Joy, alam mo nang siya ang magiging babae mo sa buhay mo. Nag-iisang babae. Kunin pangalawa, Mary Joy. Kunin pananay mo. Magiging pangalawang babae kayo sa buhay na. Pero ikaw, nag-iisang asawa. Ha? So sana, German, tapat at wagas ang iyong damdamin sa iyong pagpapakasal kay Mary Joy. No? Bilang iyong magiging asawa sa inaharap. Sabihin niyan, hindi ka man nakapaghanda, no? Ganong kagarbo sa inyong kasal. Etong paghandaan mo bilang kanyang asawa. Araw-araw ngayon bilang na kasal na kayo, nawa hindi natatapos doon. Kundi bagkus, lalo kang magsikap sa buhay mo. No? Lalo kang ngayon bilang may asawa ka na, no? Si Mary Joy,
nandun yung uukitin mo na ang iyong magiging buhay bilang may asawa. No? Ang pagpapamilya, ang harapin ninyo bilang isa, kaya nga ng Banal no? Ang pinag-isa nga ng Diyos, no? Ang pinag-isa, so hindi na sila dalawa, kundi isa. Ang pinag-isa ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. So ibig sabihin ito, kaya ako sinabing naway tapat at wagas na inyong damdamin sa isa't isa. Hindi rito natatapos ang lahat, no? Tandaan ninyo ito, sa inyong pagpapakasal, hindi lamang sa papel ninyo ito, kung may marriage contract, papel lang yan. Totoo, sa batas ng ating bansa, at kasal na kayo, marriage, pag sinabi ng nandiyan na yung marriage contract, may papel lang yan. Pero yung sumpaan ninyo sa harap ng Diyos, no? Pinili ninyo magpakasal sa pamamagitan ng isang ministro ng pare, kaya ko, sa pamamagitan ng Diyos, no? Yun ay isang sumpaang wagas ng may katapatan, no? Mataas na antas ng sumpa. Pagsumpa sa harap ng Diyos na ibig sabihin, pakamamahalin mo at iibigin ang iyong iniirog habang buhay. Kaya naman yung sumpang yun habang buhay. Kaya pag sinira mo ang sumpang iyan, malaking kasalanan sa Diyos. Isang malaking kasalanan sa Diyos. Tapos magpapilipinas, pero meron tayong tinatawag na annulment. No? Ang kaibahan sa divorce, ang divorce madali. Diba?